Short video presentation tayo nitong coin changer natin. Ito yung may dalawang hopper, tapos meron siyang dalawang button. So pwede mong iset, let's say ito iset ko siya as piso, tapos ito 5 peso. Kita mo piso yung laman nila lahat. Ito naman 5. So ang mangyayari is pag maghulog yung customer dito ng bill, tapos gusto niya yung lalabas is tigpa 5 peso, press niya lang yung 5 doon. Tapos maglalabas ito siya ng change na 5 peso. Pag gusto niya naman piso, let's say nagulog siya ng 10 piso doon, tapos gusto niya piso yung lumabas, i-press niya lang yung 1 doon. Meron ditong button na number 1. So lalabas dito yung mga tigpi piso. So pag dumating sa inyo ang set, ganito siya normally. Okay? Siyempre hindi namin kinakabit yan. Actually meron pa siyang plastic dito, hindi rin nakakabit. Okay, kasama yun sa parcel. Yung coin slot tinatanggal din yan, tapos ito kasi yun lang yung package yun siya as one, tapos ito separate kasi medyo mabibigat sila eh. So pag magkakabit kayo, yung coin hopper nyo na para sa piso, ikakabit nyo sa saksakan nito, mayroon siyang number 1. So yun lang. Tapos yung kanya namang sensor, kasi may sensor yan siya dito, diba? Dito kasi para ito sa customer, yung mayroong tape na malapit sa dito siya para sa number 1. So ganito yung pagkabit ninyo guys. Ganyan po siya. Yung red po ang pinaka side talaga. Kaya hindi ko na masyadong habaan yung video boss. Tapos ito namang isa, syempre para dito sa ating isa pang hopper. Second hopper natin. So ang setting na gusto ng buyer natin ngayon 1 at saka 5. So actually pwede mo yung i-setting sa iba't ibang value. Pero ito, nakaset na siya 1 at saka 5. Tapos, syempre, sasaksak mo na siya dito sa isa pa. Yung kanyang easy. So, by the way, kung magbabox kayo, mas maganda nakaganyan yung hopper. Tapos, may butas dito yung box. Para diretso-diretso yung hulog, pababa talaga mahulog. Tapos, syempre, yung coin slot, kitang-kita naman yung wire niya, ito. Okay? Tapos, yung bill acceptor naman, yung wire niya is ito. Yan. Kabit ko muna, ibaba ko lang yung phone. Tapos kakabit natin yung bill acceptor. Yun. So yun. Yun, nakakabit na siya. Pagkatapos niyan, wala na. Gagamitin nyo na lang. So nilagyan ko ng 5 dito, tapos dito piso. Ito kasi gusto ng client. And syempre, sasaksak natin. Oops. Tini-on ko yung lalabas siya dyan. Di-display niya kung ano yung coin value. Yung 1 daw is 1. Ito. Tapos yung isa daw is 5. So actually makita mo rin naman sa pangalan ng button. So yan. So bill to or coin. Papalitan ko na lang to, no? Bill or ano na lang. Bill or coin to 1 and 5 na lang. Higyan ko na lang siya and 5. Anyways. So pag naglagay ako ng 10 peso dito. Yun. So makikita nyo, mayroon siyang credit doon na 10. So pwede kong pagpilian. Pwede ko siyang maglabas ng 10 peso or 5 piso. So try ko 5. So pag press mo ng 5, tulog siya dalawang 5. Diba? Kasi dalawang 5 yung 10. So let's say try natin bills. Para i-explain naman yung bill acceptor, para kayo malito, meron siya ditong, huwag nyo nang alalahanin yung first 5. Yung last 5, nakita niyo yung last 5. I-clear ko nga, medyo lukulok tong cellphone na. Yung 6, 7, 8, 9, 10. So yung 6 dyan, pag binaba mo, ibig sabihin, accept siya ng 20 and 50 pesos. Yung 7 is 100, yung 8 is 200, 9 is 500, 10 is 1,000. Kung gusto mong i-setting, simple lang, i-off mo lang yung machine. Let's say, hindi mo pakainin ng 500 at saka 1,000, kasi masyado silang malalaking value. I-off mo lang yung 9 at saka 10, hindi na siya accept ng 500 at 1,000. So, ganun lang kasimple. Yun. So, subukan natin. Yun, nakalagay setting ko, accept lahat, no? Accept all. Okay. So, ayaw kasi mag-upload ng mahabang video. Mahina ang internet. So, mahirapan tayo. Medyo mahira yung PLDT eh. Oops. Kailangan kasi dito, mahirap pag isang kamay lang. Kailangan kasi spray dito para kakainin siya ng bill acceptor.
Kahit yung isang side lang. Okay. So, lagay natin. Yun, kinain niya na. So, lalabas dito, 50. So, pwede akong maglabas ng tig piso. So, tig 5 tayo kasi masyadong matagal pag ito eh. Ito tayo. So, pag 5 pesos, 10 piraso lang, diba? Yan, 10 piraso lang. Bilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, 10 piraso. So, let's say naman, magulog ako ng 10 or 15. So, siyempre, magulog ako ng 15 peso. Gusto ko piso yung lalabas. Kaya ng 10. Tapos, isa pang 5. Yan. So, 15, di ba? So, kung gusto kong lumabas tig piso, pwede kong i-press yung 1. Then, lalabas na siya. So, tayo natin. So, nagpapahinga kasi siya. Every time maglabas siya ng 10, mag-i-stop siya muna. Para yung hindi mag-overheat yung motor. Let's say, maglabas ka ng 500 pesos na tig piso. Kailangan lagyan mo siya ng rest sa gitna. Tsaka para hindi rin magkaroon ng error sa counting. Meron tayong 5, 10, 15. So yun, I think yun lang. Ganun lang kasimple. So actually, pwede mo yung i-setting. Ito yung kasi yung gusto ng customer. Pwede ito i-setting natin na let's say 5 at saka 10 o kaya piso at saka 20. Okay, gawin mo 20 lahat dito. Dito piso lahat. So pag nagulog sila ng 1,000, pwede nilang i-press yung 20. Tigto 20 yung lalabas. So konti lang. Hindi mo ubos kagad yung coin mo. By the way, may container din ito siya puti ah. Hindi ko napakita dito kasi hindi ko nadala. Pero pag magpa-package na kami nito, ilalagay namin yun. So yun, ganun lang kasimple. So again, editable ito siya. Hindi siya always 1 and 5. So meron tayong, pwede natin siya gawing 1 and 10, 1 and 20, o kaya 5 and 20, 5 and 10, ganun. Any combination na gusto nyo. Basta dalawang hopper siya. And dalawa yung kanyang button. So itong customer kasi gusto niya 1 at saka 5. So pwede daw pumili kung ang gustong output is piso or 5 pesos. So yun, I guess that's all. Pinakita ko rin kung paano nyo i-install pagdating dyan. May minamarka tayo para malaman natin kung saan yung para sa piso, saan yung para sa 5 pesos. So ito yung marka niya. Tapos doon naman sa saksakan, may tayong nakasulat number 1. And thank you for watching this video.